Kabanata 1781. Si Harvey ay lumakad ng walang pasubali at gaanong sinampal si Faye sa kanyang mukha. Mahinahon siyang nagtanong, kaya't sumusuporta ka kay Fred? Ako, hindi. Sampal. Galit na isinubo ni Harvey ang kanyang kamay sa buong mukha ni Faye at bumulalas, lakasan mo. Hindi ka ba kumain o kung ano? Hindi. Nang inag si Faye nang bumalik siya sa kanyang katinuan. Lumuhad siya sa lupa, natakot ng husto. Sir York, wala akong kinalaman sa lalaking ito. Sir York. Ang karamihan ng tao ay natulala nang marinig kung paano niya hinarap si Harvey. Walang sino man ang inaasahan na ang isang mabangis at mapagmataas na babae tulad ni Faye ay talagang lumuhad sa harap ni Harvey, hayaan siyang tawagin siyang Sir York. Ano ang nangyayari dito? Hindi mo ba alam? Tapos anong ginagawa mo dito? Tanong ulit ni Harvey. Narito ako upang batiin ka sa aking sarili, Sir York. Kung wala nang iba, aalis na lang ako ngayon. Aalis na ako. Nais ni Faye na hindi siya napunta rito sa unang lugar. Ang taong ito sa harap niya ay nang ahas na ipadala si Matthew na lumilipad gamit ang isang sipa. Malinaw, wala siyang halaga sa kanya. Sa harap ng taong ito, hindi niya may kumpara ang isang naliligaw na aso. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Sinipa ni Harvey si Faye sa tagiliran at idinagdag, lumaban-laban sa puwersa ng pulisya habang ginagawa ang anumang nais mo. Pumunta at ipasok ang iyong sarili. Pagkatapos ay naupo si Harvey nang hindi matatag habang tinitingnan ang kanyang relo. Malamig niyang sinabi, mayroon kang 15 higit pang minuto. Umaasa ako na hindi muna ako bibiguin sa susunod. Ang kanyang mga salita ay inilaan para kay Fred. Si Fred, na lubos na natakot dati, ay bumalik sa kanyang katinuan. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Madali na tinapakan ni Harvey si Faye, na nakita ni Fred bilang suporta niya. Ang kanyang takot ay lumago ng 10 beses, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang isang tulad niya ay hindi maglakas loob na pukawin muli si Harvey matapos ang nangyari. Ngunit dahil ang mga bagay ay tumaas na hanggang sa puntong ito, wala siyang paraan. Kailangang tumawag si Fred ng isa pang numero. Mga 10 minuto ang lumipas, isang matandang lalaki sa tradisyonal na damit ang pumasok sa lugar. Tinawid niya ang kanyang mga bisig, sinamahan ng kanyang mga tagasunod, na nagbihis ng parehong paraan tulad niya. Lumingon si Harvey sa direksyon. Nakilala niya kung sino ang lalaking iyon. Ang matandang lalaki ay kilalang kilala, ngunit hindi para sa kanyang pera, o sa kanyang mga kakayahan. Siya ay may napakataas na katayuan sa loob ng industriya ng libangan. Ang Hong Kong at ang kanilang mga malalaking kilalang tao ay karaniwang naging sikat dahil sa taong ito. Siya rin ay may kakayahan, at pagmamay-ari ng mga nakalistang kumpanya ng libangan. Napakalawak ng kanyang awtoridad at impluwensya. Malakas din siya para sa isang matandang lalaki. Kahit na siya ay halos 60 taong gulang, pinamamahalaan niya ang kanyang kasintahan, na nasa paligid ng kanyang 20s, na manganak ng isang batang lalaki. Ito ay natural na nakakuha ng maraming pansin sa loob ng industriya ng libangan. Kahit na ang mga taong tulad ni Harvey, na hindi bahagi ng industriya, ay kilala ang pangalan ng lalaki sa mahabang panahon. Ginoong Chambers, sa wakas narito ka na. Kailangan mong tulungan at mamagatan sa problemang ito para sa akin. Sa hitsura ni Larry Chambers, agad na sinaksak siya ni Fred, na mukhang walang awa at walang magawa. Hiniling ko na darating si Princess Goddard, ngunit hindi sapat ang kanyang katayuan. Sampal. Bago matapos ni Fred ang kanyang pangungusap, si Larry ay nakaswing na ang kanyang palad. Sinampal si Fred sa lupa ng walang pag-aalangan. Pasensya na, Mr. Chambers. Hindi ko ibig sabihin na pukawin ang problema. Takot na sinimulan ni Fred na iuntog ang kanyang ulo sa lupa ng paulit-ulit. Karaniwan siyang magpapakita sa harap ng mga dayuhan, ngunit wala siya kumpara sa lalaki na nakatayo sa harap niya. Sampal, sampal, sampal. Walang awa si Larry.
Walang awa siyang ibinaba ang kanyang palad laban sa mukha ni Fred, na sinampal ang huli ng 12-dosenang beses. Ang bawat solong hampas ay puno ng kapangyarihan. Sa tuwing mabangga si Fred, pinakawalan niya ang isang malakas na hiyaw sa sakit. Pinagmasdan ni Harvey ang lahat ng naniningkit na mga mata na walang sinasabi. Nagtataka siya, patuloy na sinampal ni Larry si Fred habang nagsasalita siya. Hindi ito malaki sa isang pakikitungo kapag ang mga tao ay dumating at nagdudulot ng problema dito. Ang problema ay hindi ka masyadong walang silbi. Hindi lamang hinayaan mong kumilos ang mga tao, kahit na hayaan mo ang isang grupo ng mga maharlika na kumilos dito ayon sa gusto nila. Sa palagay mo hindi ako mapapahiya. Naturally, si Larry ay hayag na ng insulto sa ibang tao. Hindi mapigilan ni Jay ngunit sinabi ng malakas, ikaw. Hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay, nilagdaan si Jay na tumahimik. Nais niyang makita kung ano pa ang gagawin ni Larry. At ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Lumayo sa babaeng iyon hanggat maaari. Siya ay isang babaeng fox lamang na natutulog sa hindi mabilang na mga tao. Maaari siyang magpakita kung siya ay bumagsak sa isang ordinaryong tao, ngunit ano ang magagawa niya kapag nakatagpo siya ng isang tunay na makapangyarihang karakter? Hinihiling mo siyang suportahan ka. Wala ka sa isip. Mukhang gusto ni Larry na mabuhay si Fred sa kanyang inaasahan. Naunawaan ni Fred ang mga sinabi ni Larry. Nagmamadali siyang gumalaw. Panigurado, Mr. Chambers, hindi na ito mangyayari muli. Sinulyapan ni Fred si Faye, na nakaluhod sa tabi niya. Ang babaeng ito ay karaniwang puno ng mga trick, ngunit sa huli, lahat siya ay nakaluhod. Mabuti siya para sa wala. Kaya paano kung nagdala siya ng napakaraming mga bodyguard dito? Lumuhad siya sa kanyang sarili. Ano ang magagawa ng mga bodyguard na iyon pagkatapos nito? Sa kabila ng mga pang-iinsulto ni Larry, ang ekspresyon ni Faye ay nanatiling neutral. Wala siyang balak na babalaan si Larry. Natutunan niya ang kanyang aralin pagkatapos subukan ang head-to-head sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya, at natural na hindi niya iniisip na makita ang parehong bagay na nangyari kay Larry Chambers. Hindi pinansin ni Larry si Faye at inilipat ang kanyang tingin sa kay Harvey na puno ng pagkamausisa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jay at ang natitira. Hindi nais ni Larry ang higit pa sa pagyurak kay Harvey hanggang sa kamatayan. Ngunit naalala niya na agad na lumuhod si Faye sa taong ito nang walang pag-aalangan ng pangalawa, at nagkaroon ng katapangan si Jay na huwag pansinin ang mga patakaran ng studio bago magpatuloy upang arestuhin ang kanyang mga tauhan. Ang lahat ng ito ay sapat na upang patunayan na si Harvey ay may background o kakayahan. Ngayon na nakakuha si Larry ng isang maikling pag-unawa sa sitwasyon sa kamay, nagsindi siya ng isang tabako at kumuha ng pagbuga ng usok. Bata, kung aling pamilya ka nagmula, alam ba ng iyong mga magulang na nagdudulot ka ng isang malaking kaguluhan dito? Walang pag-aalala si Harvey. Itigil ang katarantaduhan, Mr. Chambers. Hindi ito gaanong sinasabi ng malaki sa puntong ito. Kailangan ko ng paliwanag tungkol sa nangyari kay Cynthia Zimmer. Si Fred at ang iba pa ay nais na sumigaw sa galit, ngunit mabilis na pinigilan sila ni Larry. Si Larry ay may nagdala ng upuan para sa kanya. Umupo siya sa harap ni Harvey habang pinausukan niya ang kanyang tabako. Paano ko ipapaliwanag? Nagtataka ako. Inilista ni Harvey ang kanyang mga kondisyon, ang kanyang mukha bilang walang emosyon tulad ng dati. Bilang isa, sina Fred Miller at Seth Keaton ay luluhod at humihingi ng tawad kay Cynthia hanggang sa nasiyahan siya. Bilang ng dalawa, babayaran mo ang $15 milyong bilang bayad sa pinsala sa kaisipan. At bilang tatlo, nais kong malaman mo ang tunay na salarin ng aksidente. Nagsalita si Harvey ng isang mahinahon na tono, na parang pinag-uusapan lamang niya ang isang bagay na karaniwan sa panahon. Kung magagawa mo ang lahat, pagkatapos ay hayaan kitang tanggalin ang kawit. At kung hindi mo magagawa, sisiguraduhin kong kasama ka sa lahat. Nanginginig ng bahagya ang tabako ni Larry. Kinuha niya ang isa pang pagbuga ng usok,
Pagkatapos ay pumutok ang usok sa mukha ni Harvey. Ngumiti siya, hindi nag-abala upang magbigay ng isang tuwid na sagot. Bata, alam ko na ang lahat ng nangyari dito. Ngunit ang mga bagay ba ay talagang masama sa iyong palagay? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tama iyon, tinamaan si Cynthia. Ngunit hindi rin siya nasaktan ng masama. Lahat ito ay mga sugat sa laman, hindi niya kailangang pumunta sa ospital. Si Seth ay medyo walang awa, ngunit ang kanyang emosyon ay nabigyang katwiran. Sinusubukan lamang niyang maghanap ng hustisya para sa kanyang asawa. Bukod, walang malay si Stacy ngayon. Hindi tama para sa iyo na gumamit ng karahasan upang malutas ang mga problema. Tungkol sa katotohanan, naiintindihan ko na ang buong sitwasyon. Ito ay isang insidente lamang na hindi nais makita ng alinman sa atin. Kaya, binata, magpapakita ako sa iyo ng ilang paggalang ngayon. Kailangan mong bitawan upang kami ay maging sa mabuting termino sa hinaharap, di ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi pa rin alam ni Larry ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey, sa makatuwid ang kanyang pagpapakita ng kagandahang loob kaysa sa lakas. Hindi niya iniisip na magbayad ng isang maliit na presyo upang mamagatan ang kapakanan kung pumayag si Harvey na panatilihin ang kapayapaan. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ng pulisya ay kasangkot. Kung ang mga bagay ay tataas, ang mga stock ng Hengdian World Studios ay maaapektuhan din. Mahinahon na sumagot si Harvey, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ito. Pinahigpit ni Larry ang kanyang mga mata. $1,500. Bibigyan kita ng $1,500 para iwanan mo ito. Kung hindi mo pipilitin ang bagay na ito, ang CEO Kitten at ako ay hindi rin darating para sa iyo. Isaalang-alang ang pagbabayad ng pera para sa mga bayarin sa pagkawalan ng kaisipan at ang katotohanan. Bukod, ang $15,000 ay maraming pera. Kung tumaas ang mga bagay, baka hindi ka makakuha ng $1 dolyar. Maaari mo ring madamay ang mga inspector na nakatayo para sa iyo. Tinamaan mo si Director Miller, hayaan ang puwersa ng pulisya, at sinira ang aking mga patakaran. Ngunit maaari kong hayaan ang lahat na iyon. Kung sa palagay mo ay makatuwiran ako, magsusulat ako ngayon ng isang tseke. Maaari mong kunin ang pera at ang batang babae pagkatapos nito. Siguro pag ako ay nasa isang mas mahusay na kalagayan ng ilang araw ay bibigyan ko siya ng isang supporting role na papel. Hindi ba't mapapasaya ang lahat? Kinuha ni Larry ang isa pang tabako at itinapon ito sa mesa sa harap ni Harvey bilang isang mabuting kalooban. Ngumiti si Harvey, ngunit hindi kinuha ang tabako. Kalmadong tinanong niya, hayaan akong magtanong sa iyo ng isang bagay. Kung ang parehong bagay na nangyari sa iyo, sasang-ayon ka ba sa mga kondisyong ito? Hindi ako, sapagkat ikaw at ako ay hindi rin maihahambing. Nasimangot si Larry. Siya ay walang pag-asa. Bata, dapat mong malaman na ang isang pheasant at isang phoenix ay dalawang magkakaibang nilalang kahit na magkapareho sila. Ang mga tagasunod na sumama kay Larry ay malamig na kumalas. Saan nanggaling ang taong ito? Sa palagay ba niya ay isang malaking pagkatao siya dahil tinapakan niya sina Faye at Fred? Sa palagay niya ay naaayon siya kay Larry. Ano ang iniisip niya? Nung bata ako dati, binata. Alam ko kung ano ang nararamdaman na maging mapagmataas at mayabang. Alam ko na nagagalit ka ngayon. Ngunit ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Maaaring hindi ko alam kung anong pamilya ka. Dahil mayroon kang mga koneksyon sa puwersa ng pulisya, binibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngunit kung tumanggi kang magbayad sa akin ng anumang paggalang at patuloy na huwag pansinin ang awtoridad ko bilang CEO at si CEO Kitten, tinatanggap ka naming labanan kami hanggang sa kamatayan. Kung gagawin mo iyan, maaaring mangyari lamang ang isang trahedya. Si Larry ay walang pakialam na nagsindi ng isa pang tabako, isang mahinahon at mapayapang pagtingin sa kanyang mukha. Tila pinlano niya ang lahat,
Iniisip na ang buong paghihirap na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tiyak na kukuha ng pera si Harvey. Wala siyang ibang pagpipilian. Kumatok si Harvey sa mesa gamit ang kanang kamay. Tinapik niya ng bahagya ang kanyang ulo at sinabi, "Kaya, sinasabi mo na hindi ka sasang-ayon sa aking mga termino. At sinasabi mo na hindi mo ako bibigyan ng hustisya." Ngumiti si Larry. "Binata, sa araw na ito at panahon, ang kapayapaan ay nagdadala ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako sumasang-ayon sa iyong tinatawag na hustisya. Siyempre, pinahihintulutan kang gumawa sa iyong sarili at magsisisi sa aking desisyon kung nakaramdam ka pa rin ng sama ng loob. Kung gagawin mo iyan, maaari ko ring hilingin ang hustisya para sa iyo." Hindi mo alam. Isinulat ang paghamak sa buong mukha ni Larry. Sa kanya, si Harvey na may koneksyon sa pulisya ay medyo kahanga-hanga. Sa kabila ng kakayahang ito, naramdaman ni Larry na si Harvey ay bata pa upang sugpuin siya. Paano kaya? Nakakaintindi. Tumango ng bahagya si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong walang respeto sa harap ko mula nang dumating ako sa Mordo. Umaasa ako na hindi ka lumuhad sa harap ko at humingi ng awa bukas. Nakakainis kung mangyayari iyon. Sinipa ni Harvey ang mesa at binato ang tabako na ibinigay sa kanya ni Larry. Pagkatapos nito, dinala niya si Cynthia sa labas ng studio. Kinuha ni Jay at ng iba pang mga inspector ang mga naaresto din nila, na binaril ang isang pangwakas na malamig na pagtingin kay Larry at sa kanyang mga subordinate. Mga kabataan, laging naghahanap ng mas masamang paraan. Sa palagay niya ay isang malaking shot lamang siya dahil mayroon siyang kaunting kasanayan. Ang ilang mga tao ay hindi lamang alam ang kanilang sariling mga limitasyon. Mamamatay sila nang hindi nila napagtanto kung bakit. Tumawid si Larry sa kanyang mga paa habang pinapanood niya ang pagkawala ni Harvey. Pagkatapos, pinahit niya ang kanyang ulo ng bahagya. Pumunta. Tumawag sa Mordo Police Force at sabihin sa kanila na bigyan kami ng paliwanag para sa lahat. Sa palagay ba nila ay maaari lamang silang lumayo sa paglabag sa Hengdian World Studios? Dahil hindi alam ni Harvey ang kanyang mga limitasyon, hindi bale kay Larry na papatayin si Jay at ang iba pang mga inspector bilang halimbawa. Tulad ng nais mo, natuwa si Fred, naramdaman niyang bumalik ang kanyang dignidad. Mabilis siyang tumawag ng isang numero, gayunpaman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang ihang niya ang telepono. Pagkatapos ay sinabi niya ng magalang, "Mr. Chambers, may maliit na problema." Sinabi ng istasyon ng pulisya na ito ay normal. Walang mga problema sa pamamaraan. Dahil dito, hindi nila kami bibigyan ng paliwanag. Sinabi rin nila. Nag-aalangan si Fred. Sinabi na ano? Nasimangot si Larry. Hindi niya inakala na napakaraming tao sa Mordo ang hindi maggalang sa kanya sa araw na iyon. Sinabi rin nila na ang lahat ng mga nasa lupa ay pantay, at ang bawat isa ay dapat maglingkod sa ilalim ng batas. Idinagdag nila na hindi mo dapat isipin ang tungkol dito. Nag-atubiling sinabi ni Fred. Hinawakan ni Larry ang tabako sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay madilim pa sa gabi. Ang kanyang tingin ay lumipat patungo sa kay Faye na nakatayo lang. Isang nakasimangot ang umabot sa kanyang mga labi. Princess Goddard, hindi pa ako kumonsulta sa iyo tungkol sa lalaking iyon. Tumawa ng malamig si Faye bago sumagot sa isang pantay na mapagmataas na tono. Isa lang siyang live-in son-in-law. Isang security guard, sa katunayan. Ngunit siya rin ay isang tao na hindi mo maaaring labanan. Larry, binabalaan kita dahil pareho tayo na isang mamamayan ng Hong Kong. Kung pipigilan mo ang kanyang sasakyan ngayon at lumuhad sa harap niya, maaari mo pa ring mailigtas ang iyong sarili. Kung ayaw mo, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon bukas. Pagkatapos nito, umalis si Faye. Pinanood ni Larry ang paglaho ni Faye na may isang masamang ngiti, at pagkatapos ay hinayaan ang isang walang prinsipyong pagtawa. Kabanata 1785. Walang pakialam si Larry sa mga banta ni Faye. Kahit na may kakayahan si Faye,
Kay Larry, siya ay isang social butterfly lamang sa industriya ng libangan sa Hong Kong. Bakit siya matakot sa isang tao sa isang babae lamang? Tungkol sa tugon mula sa puwersa ng pulisya, nagtanong na siya tungkol sa dahilan kung bakit nangyari ito. Si Benjamin Lynch, na ilang araw na lamang ang natitira upang mabuhay, kahit papaano ay tinanggal ang kanyang mababang espiritu kasama ang kanyang sakit at kamakailan ay gumawa ng isang malakas na pagbabalik sa Mordo. Bilang isang miyembro ng pamilyang Lynch, ang katayuan ni Jay ay muling bumangon. Naturally, walang manggahas na hawakan siya. Sa madaling salita, si Harvey ay walang malakas na suporta, at hindi rin siya napakalakas. Maswerte lang siya, sa pagtaas ni Benjamin, walang sinuman sa loob ng puwersa ng pulisya ang tutol kay Jay. Matapos malaman ang sitwasyon, ang ekspresyon ni Larry ay naging kalmado at mapayapa muli. Sinindihan niya ang isa pang tabako at kumuha ng pagbuga, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang mga order sa kanyang mga subordinate. Bilang isa, hanapin ang address ng lalaki na iyon. Sabihin mo kay Seth na siya ang nagputol ng mga lubod ng kurtina upang masaktan si Stacy, at ginawa niya ito para sa kay Cynthia Zimmer na tumaas sa ranggo. Bilang ng dalawa, sabihin sa buong industriya ng libangan na ilagay si Cynthia Zimmer sa kanilang mga blacklists. Kung may sumusuporta sa kanya, sila ay maituturing na aking kaaway. Bilang ng tatlo, sabihin sa lahat sa Mordo na nais kong lumuhad si Harvey York at humingi ng awa sa harap ko bukas. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa kanya. Mamamatay siya ng walang libing kung tumanggi siyang gawin ang tulad ng sinabi ko. Matapos maglagay ng isang string ng mga order, kumuha si Larry ng isa pang mabangis na pagbuga ng kanyang tabako at binigkas. Ang isang basura ay nang ahas na sumalungat sa akin dahil lamang sa koneksyon niya sa puwersa ng pulisya. Ipinakita ko sa kanya ang paggalang, ngunit tinanggihan niya ako. Dahil hindi niya ito gusto, sisiguraduhin ko na ang kanyang dignidad ay ganap na masira. Malamig ang mga mata ni Larry. Si Fred at ang natitira ay nakatiklop ang kanilang mga kamay sa paggalang. Tulad ng nais mo, Ginoo. Hahawakan namin ng maayos ang sitwasyon. Kasabay nito, sinabi ni Harvey kay Jay na ibalik ang mga batang babae. Inutusan niya si Aidan na protektahan din sila. Dinala ni Harvey si Cynthia sa ospital upang matugunan ang kanyang mga pinsala. Matapos mapasok si Cynthia sa isang ward, lumakad siya at gumawa ng ilang mga tawag sa telepono. Para sa mga taong hindi alam ang kanilang mga limitasyon tulad ni Larry Chambers, hindi bale kay Harvey na ipaalam sa dati na siya ay aakyat laban sa isang tao sa isang iba't ibang liga. Matapos gawin ang mga tawag sa telepono, hindi bumalik si Harvey sa Fragrant Hill. Natulog siya sa isang kama sa ospital malapit sa kay Cynthia. Pagkatapos ng lahat, si Yvonne ay nasa Prague Hotel, si Kate ay nasa Fragrant Hill Villa, at si Cynthia ay nasa ospital. Ang iba ay maaaring ipalagay na ito ay ilang matinding swerte sa mga kababaihan, ngunit natagpuan ito ni Harvey na kabaligtaran. Lahat ng tatlo sa kanila ay nasa isang nakababahala na estado. Kung nangyari ang mga ito sa bawat isa, di nagtagal, dumating si Harvey sa isang napakatalino na ideya. Tumaas ang kanyang tiwala. Matapos ang isang mahabang gabi ng patay na katahimikan, nagising si Larry mula sa kanyang 2,000 square foot na bedroom tulad ng dati. Ngunit nang hindi alam kung bakit, ang kanyang mga mata ay tila kumibot ng walang katapusan. Ang isang bahagyang pag-aalala ay sumabog sa kanyang isip, na ginagawang lubos siyang nabigo. Sinubukan niyang balikan ang kanyang memorya at napagtanto na ang lahat ay maayos na para sa kanya. May mga plano pa siyang makitungo sa walang kabuluhang binata dati, kaya paano magkamali. Tumingin siya sa oras, pagkatapos ay nagpunta upang mag-agahan. Pagkatapos nito, tumungo siya sa Hangdian World Studios, kahit na nagawa niyang mamagatan sa sitwasyon mula pa noong una. Kailangan pa niyang siyasatin ang sitwasyon ng higit pa kung sakaling siya ay niloloko sa isang bitag, nang siya ay nasa kalahati doon, tumunog ang kanyang telepono.